12 habits, mga bad habits natin na hindi natin akalain, ito pala nagpapataba sa atin. Akala natin okay lang tong 12 habits, yung pala very bad habit na. At mamaya, meron din akong 8 warning sa mga pagkain na yun ang nagpapataba sa inyo. Di ba kayo nagtataka minsan, sasabihin mo, Dok, ba't ako tumataba ngayon? Ano nangyayari? Di ba? Wala naman ako kinakain, wala naman ako ginagawa, pareho lang dati. Usually, isa dito ang kasalanan natin, kaya tayo tumataba. Okay? 12 bad habits and 8 foods na iingatan. Number 1, mindless snacking. Hindi na nag-iisip, kain na lang ng kain. May taong ganyan. Buong araw gumagana ang bibig. Pag nakita mo siya, laging may nginunguya. May mani, may popcorn, may biskwit, lahat ng makita. Nilalagay, sabi nila, konti lang naman to. O, konti dito, konti doon. Tawag nga dyan, parang grazing eh. Diba? May hayop na gano'n gine-graze buong araw, nguya ng nguya. Diba? So, mindless snacking, kaya tumataba. Yung maliliit, pag dinagdag mo, ang dami na nun. Sama mo pa, midnight snacking. Matutulog na, o order pa sa fast food. Diba? Number 2, bad habit na hindi mo akalain, liquid calories. Pag tinatanong ako, Dok, paano papayat? Simple lang, tubig lang inumin. Tatanong nila, pwede ba juice? Hindi nga pwede juice, matamis eh. Nagpapapayat kasi tayo, tubig. Pwede ba sports drink? Ay kung tatakbo ka ng 20 kilometers, pwede ka mag-sports drink. Pero kung nakaupo lang tayo, tubig na lang. Pwede ba buko? Healthy ang buko. Pwede ang buko, healthy siya, pero nakakataba din siya. Bakit? Isang buko, yung sabaw, mga 110 calories na yun eh. Yung laman ng buko, another 100, 200, mga 220 calories na yun. So, parang isang platong kanin o marami pa. Kasi nga, may carbohydrates din yun. So, gusto pumayat, tubig. Hindi soft drinks, hindi 3-in-1 coffee, lalo na hindi iced tea, at hindi cappuccino, tubig. Kung gusto nyo, tsaa. Kung gusto nyo, black coffee, pwede. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng lemon water. Lemon lang, walang asukal. Pero, tubig pa rin ang pampapayat. Kasi pag nilagyan nyo na ibang juice, parang isang platong kanin na yun. Number 3, bad habit. Kaya lumalaki ang bilbil, nag-i-skip ng meal. Yan, magsasabi, hindi ako nagbe-breakfast eh. O yung iba sasabihin, hindi ako nagla-lunch eh. Isang beses lang kumain sa isang araw. Isang beses lang, o 2 beses lang kumain. Pero yung 2 beses niya kumain, grabe naman. Parang walang katapusan ng mundo. Talagang sobra dami. Pag hindi ka nag-breakfast, gutom na gutom ka na by lunch, babawi ka. Hindi ka kumain breakfast and lunch, talaga yung gabi mo. Yung kakainin mo sa gabi, sobra-sobra pa kaysa kumain ka. Kaya mas maganda, kumain ng maraming beses pero konti-konti para laging busog kahit papano. So, skipping meals, iba-ibang schedule ng pagkain, mas delikado. Number 4, large plate. Malaking plato. Tsaka ang problema sa plato, yung habit na dukot muna konti ng kanin, kain muna konti, ay, ang konti ng kinain. Pagkadukot ng half cup rice, isang adobo, mamaya half cup na naman, tapos gulay naman kasama. Mamaya, pansit naman ilalagay. So, kakadukot-dukot mo, nakalimutan mo na, naka-4 na dukot ka na. Diba? Iisipin mo pa, bandang uli, naka-4 na dukot ka na. Kukuha pa ba ako? So, kasi nga, hindi mo binibilang eh. Parang all you can eat eh. Ang pinakamaganda, lagay mo na sa plato mo, ito na yung kanin ko, ito na yung ulam ko, ito na yan na yan. Tingnan mo na, sakto na yan para sa'yo. Huwag mo nang dagdagan. Pag gutom ka pa, ay tumayo ka na, magtubig ka na lang. Number 5, puyat. Night shift. Kulang sa tulog. Alauna, gising pa. Nakakagutom po yan. Kasi nga, pag gising tayo, siyempre, pagod yung katawan. Pag pagod ang katawan, kailangan niya ng gasolina. Naghahanap ng gasolina, di ba? So, pag 12 midnight, 1 a.m., gugutumin ka, mapapakain ka ng dagdag. Imbis na natutulog ka, na nakasara na ang bibig, kain pa rin ng kain. So, lack of sleep, nakakataba. Number 6, laging nakaupo. Diba?
Balance yan eh. Gaano karami kinakain mo, gaano karami exercise mo. Pag ang kain mo ganito, nakaupo ka lang lagi, tataba tayo. Pag ang kain mo konti, exercise mo marami, papayat ka. So pag hindi ka gumagalaw, mas tataba. Mas tataas ang blood sugar. Number 7, social eating. Yan. Kasama ang friends, nakikipagkwentuhan sa barkada. Delikado yan. Sa sarap ng kwentuhan ninyo, nakalimutan nyo na order kayo ng order. Kain kayo ng kain. Siyempre, ang tagal ng usapan nyo eh. O, di ba? Sa tagal ng usapan, order ng order ng dessert, order ng pizza, order ng dagdag, uubusin lahat, kung anong makita. Kasi nga, social eating, delikado yan. Yung barkadahan, nako, sabay kain. Lalo na yung mga kain sa labas, sa mga party, yung mga all you can eat, delikado po yan. Yung kakainin mo dyan, pagsisisihan mo ng parang nakain mo na 3 meals mo, paano mo babawiin yan? Hindi mo naman pwede isuka, di ba? Number 8, unhealthy snack. Lagi nasa stock room. Nag-i-stock ka ng mga pagkain sa stock room, sa refrigerator. May chocolate, may macaroni, may ice cream, lahat. O, alam ko, may magagalit sa akin. Sasabihin niya may nabasa akong comment doon, gusto ko mag-stock Ano masama? Wala namang masama. Walang masama. Gusto mo punuin yung stock room mo ng lahat ng pagkain. Parang supermarket. Ang problema ganito. Pag umaga, may self-control ka, nakita mo yung masasarap na potato chips at chocolate na kaya mo tiisin. Okay lang yun. Paano kung gumising ka madaling araw na alimpungatan ka? Diba? Biglang nakita mo ulit yung potato chips. Kung kailan mahina ang iyong damdamin, yan, makakain mo yun. Pag nakain mo yun, magsisisi na tayo o madidepress pa tayo. Kasi nga, pataba ng pataba. So pag wala yan, pag ang ref mo, tubig lang ang laman, kahit magutom ka, wala kang choice, tubig ka lang. Ito ba yung baong ko? Saging lang ang meron ko, tsaka tinapay. Kaya pag nagutom ako, saging hanggang tinapay na lang. Wala akong ibang makukunang pagkain dito. Unhealthy snack availability. Number 9, stress eating. Na-stress. Actually, hindi lang stress eating May birthday, masaya, kakain. Okay? May boyfriend, magse-celebrate. Mag-on sila, 1 monthsary. Diba? So, kakain. Hiniwalayan ng boyfriend, nag-away, nalungkot, kumain din. So, kahit anong mangyari sa buhay niya, masaya, malungkot, o walang ginagawa, stress eating, kakain pa rin Okay, yan ang problema. Huwag gamiting excuse yung pagkain para mawala yung depression o para kung masaya. Number 10, ito ang problema. Multitasking while eating. Habang kumakain, nanonood ng Netflix, di ba? May sinasagot, kumakain, nanonood ng TV, mapaparami kain mo di ba? Hindi mo mamamalayan, manonood ka ng teleserye, may potato chips ka, may soft drinks ka, mauubos mo lahat yan. O ma-addict ka dun sa junk food Junk food nakaka-addict, bakit? May asin, may asukal, may vetchin. Talagang, di ba, ang advertisement ng potato chips, you cannot eat just one. Di ba? May test yan Isa lang ang dukot, hindi kaya. Pag inumpisahan mo yung unang potato chip, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kaya nga malakas ang benta nila Pang-addict talaga yan Pang-addict. Kasi yung alat, tapos iinuman mo pa, di ba? Tapos pag nakainom ka na ng soft drink, gusto mo na naman lagyan. Yan ang problema. Multitasking while eating. Number 11, unbalanced meals. Ibig sabihin, either puro ka carbohydrates, puro ka kanin, walang ulam, manghihina ka. O iba naman, puro protina, puro karne, wala namang carbohydrates, yung iba nadidepress. So, pag hindi balance yung meal mo, masama pakiramdam mo, papapakain ka lang more. So, dapat balance. And number 12, siyempre, puro fast food, puro processed foods. Nakikita natin, mabilis magpataba. Basahin nyo yung nutritional label. Minsan, lalagay lang nila, no cholesterol, no trans fat. Ang dami naman sugar. Binabawi naman sa sugar. Pag low fat, high sugar naman.
Okay, yan ang 12 bad habits and meron tayong 8 warning. 8 warning na mga pagkain na iingatan. Number 1, yung mahilig sa milk tea. Di ba? Bubble tea. Ang daming calories yan. Common sense naman eh. Gatas, asukal, tapos sago. Alam mo naman, ilang calories kaya yon? Parang isang platong kanin yon or more pa. Parang kanin yun, nilagyan mo ng maraming gatas. O, pwede yan, pampataba. Pag malnourished yung bata, pwede yan. Malnourished. Di ba? Yung almond milk, ako may lactose intolerance ako, hindi ako pwede regular milk. Yung mga gatas based on nuts, usually high sugar din. Oh, masarap pero high sugar. Number 2, warning, artificial sweetener, yung mga 0 calories, low calories. Kaya lang itong artificial sweetener, medyo hindi rin maganda ayon sa bagong pag-aaral kasi wala nga siyang calories, pero pagkain mo nito, yung utak natin, akala niya meron kang kinaing matamis eh. Kaya yung pancreas mo gagawa ng insulin, pipilitin niya, parang may matamis ako nakakain. Pero wala naman pala. So nagugulo lang yung katawan natin. Naghahanap pa rin ng matamis. Number 3, mga 3-in-1 coffee, milky coffee, di ba? Yung may cappuccino, high calorie din eh. Black coffee na lang. Number 4, ito kasalanan ng marami, ang daming sarsa, 'di ba? Sa fast food, 'di ba? Yung gravy, hindi lang isang maliit na gravy sa kanin, siguro 4 na gravy, halos kalahating basong gravy nilagay. Sinabaw na yung gravy. Oh, siyempre calories 'yon. Ketchup, pinuno ng ketchup. Salad kuno ang kinakain pero ang dami namang mayonnaise na nilagay, ang daming Thousand Island nilagay, mabuti kung suka. Tinapay lang daw kakainin, ang dami naman nilagay na palaman. Minsan may kilala ko, tinapay nilagay ng peanut butter. Pagkain niya, yung peanut butter lang kinain niya, naiwan yung tinapay, nilagyan ulit ng peanut butter. Pinuno lang ng pinuno. Yun ang problema natin. Number 5, yung marami na sa plato, pipilitin ubusin lahat. Kasi, siyempre, may nagugutom sa ibang parte ng mundo. Ang problema, pag marami ka nilagay, marami ka ininit, kakainin mo lahat. Diba? Kaya, konti lang. Number 6, kailangan may self-control. Hindi pwede walang self-control. Talagang self-control to. Isang pagkakamali lang na mapa-all you can eat ka sa restaurant, ilang araw mo na pagsisisihan. Mabilis tumaba, mahirap pumayat. Ulitin natin mabilis tumaba, mahirap pumayat. Number 7, kulang sa exercise. Kulang sa lakad, yun, nakakataba. And number 8, yung mahilig sa, ito, maraming may kasalanan sa number 8, mahilig sa prutas. Di ba? Prutas is healthy, pero sasabihin niya, nagmangga siya. Mangga lang naman Mangga sa umaga, tanghali, gabi. 3 mangoes a day. Siguro 700 calories na yun. Diba? So, mangga, pakwan, grapes, healthy. Pero kung grapes, konti lang, 6 na piraso. Mangga, kalahating pisngi lang. Pakwan, isang slice lang. So, pag maraming prutas, nakakataba din. Apple lang pwede, saging pwede, suha pwede, pears, peras pwede. Yung iba, medyo nakakataba. Tapos yung iba pa, sisisihin kung ano-anong sakit, sasabihin, hindi naman ako kumakain metabolism ko mabagal, o yung thyroid ko mahina, o may hormonal problem ako. So maraming excuse, pero in the end, ito pala. Okay, sana nakatulong tong video. Kung meron kayo ginagawa dito na nagpapataba sa atin, sana alam na natin ngayon at maiiwasan na natin. God bless po.